Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang weather? Kung saan man po tayo nakikinig ngayon, no? Sana tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Keep safe and dry, mga kapatid. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, patuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa nutrition psychiatry. Kasama pa rin po si Doc Blessy Varona. Ano pa ba yung matututunan natin dito, no? Yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon na pagkain, paano natin ito magagamit, paano nito mas mapapalusog, mapapaligaya ang ating mga pamumuhay. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman. Happiness is medicine. Sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. So, kailangan natin siyang pag-aralan para matulungan natin ang mga katawan natin, ang ating pag-iisip na magkaroon ng tunay na kaligayahan. Of course, maraming kailangang bagay na kailangan nating pag-aralan. Ang happiness beyond ha-ha-ha. Hindi ka lang humahalakhak, kundi ginagawa mo ang mga bagay-bagay na makakapagpaayos sa iyong buong katawan at kaisipan. Kaya nga po, na-discover ng science na meron palang connection ang mga bagay, ang mga organs natin sa ating katawan para tayo maging maligaya. Ngayon, ang Biblia naman, very clear sa kanyang mga prescription. No? Ang Biblia, meron talagang klarong prescription. Sabi ng Biblia, kay Genesis 1:29, sabi to ng Diyos, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seeds. To you, it shall be for food. Magiging pagkain nyo ito, ang sabi ng Biblia. Ang halamang pagkain, at ang halamang pagkain, hindi lang connected, no, sa ating mga physiological na pangangatawan, katulad ng iba't ibang parte ng organ natin sa digestive system, connected din to sa ating brain. Ang sabi pa, nitong prescription na to, every herb, no, lahat ng halaman na nagbibigay ng buto, no, on the face of the earth, at yung mga puno na nagbibigay ng bunga ng mga binhi, ito ay inyong magiging pagkain. So again, napakaklaro. Alam nyo, meron pang isang matalinong tao, ang pangalan niya si Hippocrates. Ang sabi ni Hippocrates, if we should give every individual the right amount of nourishment, not too little, not too much, we would have found the safest way to health. At ang sabi niya, parating inuulit, even in the medical field, sabi niya, let food be thy medicine. Okay, itong si Hippocrates, napakatalino to, pero Genesis 1:29 pa rin ako. Siya yung una, siya yung gumawa. Ang Diyos ang lumalang, ang Diyos ang nag-provide. Siya ang may lahat, pero itong si Hippocrates, talagang pinakikinggan ng science to. Let food be your medicine. Maging ang pagkain, maging inyong mga gamot, no? Mga solusyon sa inyong mga sakit. Pero again,
sinusuportahan niya ang sinabi sa Genesis 1:29. At kaya alam nyo, talagang napaka-importanting maintindihan na ang ating kalusugan nakabase sa ating mga kinakain. Kaya nga po, nakita din ng science na itong ating mga pagkain ay talagang nakakapagbigay ng solusyon. Okay? May pag-aaral silang ginawa. Ito naman, gut and brain axis, a two-way connection that affects your mood. Okay, yung ating tiyan at yung ating brain ay meron siyang connection. So nag-uusap sila. May nerve pathway, yung through vagus nerve, no? Yun yung ito yung connection nila. At ang alam nyo ba, yung chemical pathway, yung mga hormones, yung mga neurotransmitters, lahat sila may connection. Sabi nga, about 90% ng serotonin, feel good chemical, ay ginagawa sa ating tiyan. At alam nyo, itong tiyan natin, powerful. Akala natin kasi na pabayaan na ang tiyan, intindihin ang isip para lumigaya. Hindi. Ang tiyan at ang utak mag-connection, no? May connection sila. Trillions of good bacteria, yung good microbes natin, nakatira sa ating tiyan. Nakatira diyan. Okay, so they help digest food, make vitamins, and important chemicals. So sa tiyan natin, kung ano yung pinapasok natin sa tiyan, siya yung gagawa din ng mga bakterya depende sa ipinasok mo sa tiyan. So kung ang kinain mo ay healthy food, katulad ng sinabi sa Genesis 1:29, sabi mga halamang pagkain, prutas, gulay, pinasok mo iiyan sa tiyan, yaan ay prebiotic na later on magiging probiotic. So kita niyo siya na itong probiotic na to, pagka ito ay trabaho sa ating mga colon, sa ating mga tiyan, no? Sa ating mga bituka, yan. Alam nyo, pag ito'y nagtrabaho, ay nako, ito'y gagawa ng napaka-importanting mga hormones, mga neurotransmitters, tapos ito'y nakakonect sa ating isip, sa ating brain. So yung ating brain tatanggap ng mga magagandang messages na nag-i-influence ng ating mood, stress, at mga pagpili natin. Kaya nga po, kung tama yung microorganism sa ating tiyan, tama ang signaling sa ating brain, sa ating isipan, sa ating pag-iisip, magiging tama ang ating mga emotions. Yung kaligayahan natin ay mag-i-improve. Sabi nga, yung yung mabuti para sa ating stomach, sa ating tiyan, ito po yung mga high fiber rich foods, vegetables, fruits, and whole grains. Mag-enjoy tayo sa mga pagkain na mga halamang pagkain dahil meron silang fiber. Dahil meron silang fiber, sila yung prebiotic na tinatawag na magiging probiotic. Ay, ang ganda nito. So, ibig sabihin talagang tinitingnan ng science ng mas malalim pa. Yung connection ng ating emotional health, ng ating kaligayahan, connection sa ating kinakain. Kaya nga po, sabi ng science, pag kumain ng halamang pagkain, mas magiging effective yung strategy natin for the prevention of mental illnesses. No? Yun ang tinatawag nating nutrition psychiatry. Okay, so again, mas tama ang pakiramdam, magiging tama ang ating pag-handle sa ating mga stressors at pag inayos natin nga ang mga pagkain sa ating hapagkainan, no? Pinili nyo yung halamang pagkain, siya ang ating magiging sandata, no? Sa ating mga tamang hormones at neurotransmitters na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya nga po, no? Itong prescription sa Genesis 1:29 talagang very, very important sa ating paggaling. At alam nyo ba po, na talagang sinubukan ko din to 2 weeks 2 weeks kung bababa ang inflammation. Ito po yung effect ng 2-week intervention program, high sensitive C-reactive protein among individuals. Ito po yung methodology na ginawa kong very simple naman na magiging applicable sa mga Filipinos kasi ang daming science ngayon, puro mga imported studies. Ano yung imported
food prescription. Syempre mga imported na mga pagkain na galing sa western. Pero ito ginawa ko local, no? Yung mga pagkain lang na dito sa atin. So sa 2 weeks na yan, binigyan namin itong 15 na mga tao na to ng mga simpleng pagkain. O nakita nyo dyan, sa isang araw, kailangan lamang silang kumain. Ang unang basic rule, kailangan ng dahon at beans. Okay? So, pwedeng mga munggo, mga beans, no? Pwedeng mga red kidney beans, pwedeng garbanzos. Tapos, dahon naman, pwedeng talbos ng kamote, malunggay, kangkong, pechay, alugbate. Tapos, sa maghapon, pwede pa kayong magdagdag ng iba pang halamang pagkain katulad ng boiled okra, boiled kamote, pwedeng kanin. Pagka wala namang unpolished rice, edi konting white rice, pwede na kamote, mais, okay, mga string beans, pwede din gumamit ng tofu, no? Meron din tayong ginamit dito sa study na to ng mga afritada na vegetarian using na yung mga vegetarian analogs, may kaunting inilagay. Tapos may mga salads na local katulad ng salad na pako. Meron din kami ginamit dito sa study na to na mga simpleng cookery like boiled okra with tomato, tapos mga again, vegetarian na mga tofu, no, mga meat analogs. Tapos basta sa isang araw meron kayong dahon at meron kayong munggo. Sa isang araw makakain at least ng isang tasang munggo at dahon, 1 hanggang 2 tasang dahon sa maghapon. Okay? So sinupply namin ng pagkain dito sa mga participants na to, 15, at tinest po namin ang high sensitive C-reactive protein. At alam nyo ba po kung anong result? Napakagandang result. Ang result, bumaba ang kanilang inflammatory marker. Okay, ang pagbaba ng inflammatory marker, just 2 weeks, bumaba ang pamamaga. Okay? At dahil bumaba ang pamamaga, naayos ang kanilang mga pakiramdam. Naayos ang kanilang nawala yung mga sakit sa tuhod, sakit sa balakang, sumaya dahil uminam, no? Na uminam yung pakiramdam, yung naibsan yung mga sakit. So nadagdagan yung happiness nila. Tinuruan din namin sila ng mga basic principle ng happiness, no? Yung mga bagay-bagay na magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Of course, kasama din dito yung mga importansya tungkol sa sarili nila. Okay? At ang importansya ng pagkakaroon ng tamang relationship, lahat tinuro namin in 2 weeks. At yung 2 weeks na yan, very, very significant ang nangyari. Dahil nga, okay, sa kanilang pagsunod, no, nagkaroon sila ng tamang pakiramdam. Okay? So, again, very important na makita natin na ang paggaling pwedeng mangyari. Okay? Pwedeng mangyari ang paggaling. Tapos, ang pangyayari nito, yung gut natin, no, pagka umayos siya, basic yun eh. So I keep on telling my patients, kahit 2 linggo lang kayong mag-ayos muna ng pagkain. Yung mga pasyente na may dinaramdam, may depression, may anxiety, may mga suicidal attempt, yung mga merong mga pasyente na nagkakaroon ng mga kung ano-anong mga challenges sa brain, sabi ko, 2 linggo lang. Umayos kayo ng pagkain, ng pagtulog, ng galaw. Metabolic psychiatry yung 2 linggo. Dahil pag ginawa mo tong maayos, okay, itong 2 linggo na to, alam nyo kung ano magiging pakiramdam nyo? Malinaw ang pag-iisip. After luminaw ang pag-iisip ng 2 linggo, doon ko tuturuan ng mga bagay-bagay tungkol sa emotional health, sa relationship, yung who you are, yung importansya mo, yung pagpapatawad, lahat yan ituturo kasi kailangan maintindihan ng tao. Ngayon, importante talaga ang nutrition psychiatry as first step. Okay? Pero ngayon, alam mo, minsan may mga challenges eh. Kasi minsan nagle-lecture ako na sa mga pasyente. Sabi niya, paano yun? Ang kaya lang namin kainin. Challenge eh. Anong kayang kainin? Ang kaya lang kainin at ang regular na kinakain, tuyo. Okay? Tuyo. And then, minsan nagle-lecture ako sa isang malaking building, no? May
may restroom, nandun ako sa restroom. Tapos, pumasok yung mga estudyante ko doon sa seminar. Hindi nila alam na nandun ako sa isang sulok doon. Okay? Nandun sila nakaharap sa mirror. Tapos, ang sabi nila, alam niya, gustong-gusto ko yung turo ni Doc Barona na yan eh. Kasi sabi ni Doc Blessy, small change will give you small benefit. Big change will give you big benefit. Medium change will give you medium benefit. Tapos papadyak-padyak pa si Doc Blessy. Talagang small change will give you small benefit. Medium change will give you medium benefit. Big change will give you big benefit. Hala, ang ganda-ganda. Alam mo ako, sabi ni Mare, ako talaga ang challenge sa buhay ko kung paano ko papalitan yung kanin at tuyo. Okay? So yung kanin at tuyo daw, yan ang pagkain niya. Gaano ba kadaming kain mo ang pagkain mo sa tuyo? Sabi nung isang kaibigan niya, nako yan talaga kaya nating small change and will give you small benefit. Pero big change will give you big benefit. Sabi niya, alam mo Mare, 2 pirasong tuyo kung kumain ako, tapos sa napakadaming kanin. Okay? Sabi nung isa, mag-modify tayo. Katulad ni Doc Blessy. Sabi ni Doc Blessy, small change will give you small benefit. Big change will give you big benefit. Yung tuyo, ang gawin natin, sabi nung isa, lagyan natin, 2 tuyo pa rin, lagyan natin ng kamatis. At pag nilagyan natin ng kamatis, yung small change na yan, magiging small benefit. Sabi naman nung isa, ako medyo mas ganda-ganda yung plano ko kasi gagawin ko na lang 1 tuyo at mas marami pang kamatis. Okay. Sabi naman nung isa, na kaibigan nila, 4 sila na nag-uusap habang nagsusuklay ng kanilang mga buhok sa malaking mirror doon sa restroom ng building na yon. Sabi nung isa, ako naman, lalagyan ko ng maraming talbos ng kamote at saka meron pa akong kamatis. Tapos aalisin ko na 1 tuyo. Isang tuyo na lang ang natira. Okay. Nako, sila talaga nagtatawanan habang talagang nag-uusap nitong ang tuyo na to na ako naman tahimik na tahimik. Hindi ako lumalabas kasi gusto kong mapakinggan yung buong narrative nila. Tapos sabi ng isa, ako, teka wait. Sabi ni Doc Blessy, big change will give you big benefit. So gusto ko yung paggaling. Okay, so ang gagawin ko, ganito. Ang gagawin ko, meron akong talbos ng kamote, meron akong kamatis. Siguro pwede ako maglagay ng maliit na tofu, no? Kasi gusto ko din namang masarap-sarap. And then, yung tuyo, ang gagawin ko, sabi niya ganyan, yung tuyo hahawakan ko sa isang kamay. At ang gagawin ko, amoy lang ako ng amoy sa tuyo at subo ako ng subo sa kamatis, sa talbos ng kamote at sa kanin at sa maliit na tofu. At habang kinakain ko yan, nag-i-enjoy ako and the big change. Sabi nga, hindi nga lang to big change, giant change. And the giant change will give me giant benefit. Alam niyo, pagkatapos nun, lumabas ako doon sa cubicle. Nakita nila ako, nagsigawan sila. Sabi niya, ay, nahandito pala po kayo. Pero alam niyo, sa puso ko, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, alam niyo, tuwan-tuwa ako sa puso ko. No? I feel that I'm so happy. Yung happiness ko, grabe talaga. Kasi nakita ko yung mga estudyante ko, yung mga participants ko sa seminar, talagang nakikinig at talagang gustong matuto. Sa part ko, yung happiness, naku talagang sobrang grabing kaligayahan ang naranasan ko dahil nga nakita ko na sila ay natututo at nakita ko yung influence na nagawa ko para sa kanila at yung mga influence na pwede din nilang gawin sa ibang tao. Alam nyo, yung kaligayahan ay libre. Okay? Pero kailangan nating matutunan na maraming bagay na ng ating tamang pagpili sa ating kinakain, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip. Yan ang foundation ng happiness. At of course, ang Diyos na talaga, ang talagang siya ang pinaka-source ng happiness. Kung wala ang Diyos, walang hangin, walang buhay, walang lakas, walang kaligayahan tayong mararanasan. So ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kaligayahan, pero kailangang sumunod tayo sa mga prescription niya. So God bless po and have a good blessed day.
Thank you so much, Doc Blessy. So nakita po natin dito no na ang pagkain talaga ang nagbibigay din ng tulong para maging maligaya tayo sa buhay. Kaya napakabuti po ng Panginoon for providing everything for us. Ano po, we just have to be resourceful at malaman natin yung mga ganitong klaseng information para magamit natin ng tama yung i-provide sa atin ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, mga experiences, maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang gumawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Pinahirapan, hindi tinulungan, halos kasamaan ang kasalanan. Sakripisyo, kapalit ang buhay at dugo sa iyo, kaibigan ko. Ang Diyos ang kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang gumawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Ang Diyos ang kasama mo, saan ka man patungo, kahit problema man, hindi ka iiwan. Dahil siya rin ang may likha, siya rin ang may gawa, pagmamahal ang ibinigay niya. Pagmamahal ang ibinigay niya. Pagmamahal ang ibinigay niya.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pong paksa ay may kinalaman sa pagtatago sa Panginoon. Alam niyo po, matapos magkasala ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden, nakaramdam sila ng hiya at takot kaya nagtago sila sa Diyos. Ngunit tinatawag pa rin sila ng Diyos at tinanong, "Nasaan ka? Nasaan kayo?" Hindi dahil hindi niya alam kung nasan sila, kundi upang bigyan sila ng pagkakataong aminin ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Kanya. Dito po atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para mas maintindihan po natin itong hiding from God. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Henesis. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ang Kapitulo 3. Ito yung sinasabing most basic chapter ng Bible sapagkat dito ngayon nagsimula ang istorya. Papaano ang isang tao ay nalinglang ni Satanas at pagkatapos ngayon ang tao ay kumagat sa tukso ng kaaway at pagkatapos ano ang nangyari? Kaibigan, pwede bang magtago ang tao sa harapan ng ating Diyos? Sinasabi sa atin sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 3, ating simulan sa 1 hanggang 6. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Ano sabi sa atin? Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman. Sabihin natin ngayon, ito yung pinakamatalino. Ito yung tuso. Ito yung ngayong maaring dayain ang isang tao. Kaya nga ito yung ginamit ni Satanas, ni Lucifer, pumasok ngayon sa ahas para ngayon tuksohin ang tao. Kaya ang sabi, kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nalikha ng Panginoong Diyos. Kasi kung si Satanas na katulad ng pinoportray ng marami, siya ay merong sungay at pagkatapos merong malaking tenga, pangit siya at pagkatapos ngayon, siya ay merong buntot. Hindi siya i-entertainin ng mga tao. Kaya nga siya'y lumalapit, nagdi-disguise siya sa mga bagay na magaganda para ngayong maakit ang mga tao. Kaibigan, kapag ang kasalanan ay nais ipagawa ng kaaway ngayon, ipapakita ang kasalanan something glamorous. At makikita natin ngayon dito na yung panlasa at yung paningin ay ginamit ng kaaway para tuksuhin ang tao. Ang sabi nga ng ating Biblia, sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos? Mapansin natin ngayon ay gumagawa siya ng alinglangan upang ang tao ay sabihin nating madaya. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong itong hihipuhin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kaya ngayon, yung kanyang pagsisinungaling ay merong sinasabing katiyakan. Kasi sinabi ng ating Diyos na kapag ka inyong hinipo at inyong kinain, kayo ay mamamatay. Yang sinabi ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng kaaway, tiyak na hindi kayo mamamatay. 4.
Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na kakilala ng mabuti at masama. Kaya kung papaano ngayon si Satanas na dating Lucifer ay nagkaroon ng isipan na yung pride, yung kataasan. Ito ngayon ang kanyang pinapasok sa babae, walang iba kundi si Eva. Kaya't nang makita ng babae, iyong pansinin kaibigan, something na glamorous ngayon sa paningin ng isang tao. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Napansin natin, bakit nag-iisa si Eva? Bakit wala sa eksena si Adan? Marahil kung ating bigyan ng pansin, conclusion, ang babae ay naglakad na nag-iisa. Kaya sa mga mag-asawa kapag sila ay nagkakahiwalay, marahil kung minsan nasa ibang lugar ang isang partner at pagkatapos na iwan ang isang partner, kaibigan, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng tukso. At pagkatapos kumakagat sa tukso, nakakasira ngayon sa relasyon ng mag-asawa. Ilan sa mga mag-asawa na ang lalaki ay nasa ibang bansa, ang babae na iwan sa Pilipinas, at pagkatapos ngayon, dumating naman ang manunukso ngayon, tinukso ang babae, napatukso ngayon, at pagkatapos nasira ang buhay ng mag-asawa. Kaibigan, ito yung pangyayari ngayon. Marahil kung si Adan ay kasama ni Eva na naglalakad, hindi siya napatukso, sapagkat dalawa sila. Pero ngayon, nag-iisa siya. Kaya ang sabi sa atin sa 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Kapag kasi ang tao nagkaroon ng isang malaking pagkakamali na nagawa, sa halip na aminin niya yung kanyang pagkakamali, ang nangyayari ngayon ay gumagawa ng dahilan para masabing kung bakit siya ay nagkamali. Kaya ngayon, kaibigan, sa pag-aaral na ito, unang bagay ang ating bigyan ng pansin, some hide from God at the time of His investigation. May mga tao ngayon na katulad ni Adan at saka ni Eva, sila ay nagtatago sa panahon na ang Diyos ay nag-iimbestiga, nagsisiyasat. Bakit ang Diyos nag-iimbestiga? Hindi ba niya alam? Katulad sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, versikulo 10, ang sabi, may mga aklat na nabuksan, hindi ba alam ng ating Diyos? Subalit kaibigan, ang alang ngayon sa mga hindi nagkasala, nagpapatunay ang Diyos ay tunay ang kanya ngayong sinasabing paghatol sa isang tao. Kaya ang sabi sa atin ay, some hide from God at the time of His investigation. Ang tanong ng ating Panginoon ngayon sa ating unang magulang, sapagkat sila ngayon ay kapwa hubad at sila'y nagkasala. Ang tanong ng ating Diyos, kaibigan, kung ating bigyan ng pansin, ang ating banal na kasulatan sa Kapitulo 3, versikulo 8. Narinig nila ang tinig ng Panginoon, Diyos, na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Nagtago sila. Kaibigan, pwede bang makapagtago ang tao sa harap ng ating Diyos? Merong sinasabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 24, makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sinabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi
ng Panginoon. Hindi ka maaaring makapagtago sa Diyos. Pinupuno ng Diyos ang langit at ang lupa. Walang lihim na bagay na hindi alam ng Diyos. Sinasabi nga ng ating banal na kasulatan, pati yung motive natin, pati yung laman ng ating mga puso ay nababasa ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" Kaibigan, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Nasa likod ng mga halaman, mga puno. Yan ang kuminsan ng tao, nagtatago sa mga puno, sa mga halaman para hindi siya mapansin. Anong kami mga bata, meron kaming laruan na taguan. Magtatago ka, pagkatapos ngayon, sa iyong pagtatago, maaaring makita ka ng taya at maaaring ikaw ang susunod na taya. Kaya nga, kaibigan, hindi maaaring magtago ang tao sa harapan ng ating Diyos. Pero ang sabi, nasaan ka? Kaibigan, ang Diyos ang siyang naghahanap sa taong nagkasala. Kaya nga, sapagkat ang Diyos ang siyang naghahanap sa taong nagkasala, ang sabi ng ating Biblia ay ganito, kaibigan. Sa aklat ng San Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung bakit ang ating Panginoong Hesus napunta sa lupang ito, nagkatawan tao ngayon, upang ipadama ng Diyos ang tao ay Diyos ng pag-ibig. Upang ipadama ng Diyos na ang Diyos ay merong malasakit sa taong nagkasala. Kaya nga ngayon, ang Diyos ang siyang naghanap upang ngayon ang taong ito ay babalik sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, sa pangyayaring ito, na ang Diyos ay nais niyang madama ng tao na siya ay nagkamali. Kaya nga ngayon, ang ating Diyos ay patanong na sinasabi ng ganito, "Saan ka naroon?" Pagkatapos sa 10, sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy?" Tingnan mo kaibigan ang pagtatanong ng Diyos. Hindi ba alam ng Diyos ang nangyari? Pero ngayon, para ang tao kanyang madama at makilala niya ang kanyang pagkakamali ngayon, hindi ba sinabi ng Diyos, "Adan, ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala"? Hindi ganun ng Diyos, kaibigan. Nais ng Diyos na ang tao ay sa kanyang ngayong pagkaalam sa pangyayari ngayon, papaano siya makabalik sa harap ng ating Panginoon. Pagkatapos sa halip na sabihin ni Adan ngayon na siya ay nagkamali, sino ang kanya ngayong binibigyan ng sala? Sinasabi sa ating Biblia, dito sa versikulo 12 at 13, sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo sa akin na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng pinagpunong kahoy at ito'y aking kinain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas, kaya ako'y kumain." Sa makatwid ngayon, sa halip na ngayon aminin ang kanilang pagkakamali, marami sa mga taong ganyan. Yung kanyang pagkakamali para matakpan, gagawa ng mga dahilan. Halimbawa, siya ay nahuli sa kanyang pagtatrabaho sa kanyang opisina. Sinasabi ngayon ay, kasi matraffic po eh. Alam mo nang matraffic, bakit ka pa ngayon nagpahuli at ikaw ay hindi bumangon ng maaga? Kaya hindi ka maaring magdahilan na sabihin natin ikaw ay na-late sapagkat matraffic. Alam mo nang matraffic, dapat ngayon ikaw ay mas maagang babangon at maagang ikaw ay maghahanda. Kaibigan, akala ng mga magulang natin nung una ay maaari silang magtago sa harapan ng ating Diyos. Merong sinasabi sa aklat ng mga awit,
Ito ay awit ni Haring David dito sa 139 ng mga awit, 11 at 12 ang ganito. Kung ating sabihin, takpan nawa ako ng dilim, at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo, at ang gabi ay kasing liwanag ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay makatulad sa iyo. Kaya kaibigan, hindi maaring makapagtago ang tao para hindi siya makita ng ating Panginoon. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, some hide from God at the time of His invitation. May mga taong nagtatago sa Diyos sa panahon na ang Diyos ay merong siyang imbitasyon para tanggapin ngayon, kaibigan. Pero bago tayo pupunta rito, na aking bigyan ng pansin na pagkatapos ng tao ay nagkasala, hinanap ng Diyos ang tao, at ang Diyos din ang gumawa ngayon ng isang paraan at isang pangako, kaibigan, upang ngayon ang tao ay maaring makabalik sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang unang gospel ay natala sa aklat ng Henesis Kapitulo 3. Sa una, naglarawan ang tao nagkasala. Nagtago ang tao sa harap ng ating Diyos, pero hindi maaring makapagtago ang tao sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, ang ating Diyos, siya rin ang gumawa ng paraan para ngayon ang tao makabalik sa harapan ng ating Panginoon. Narito ang pangako ng Diyos. Henesis Kapitulo 3, versikulo 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Dudurugin ngayon ang ulo ng ahas. Papatayin. Pero ang anak ng tao naman, ang ating Panginoon, dudurugin ang kanyang sakong. Kaibigan, napako sa krus ang ating Panginoon. Kaya ngayon, sa aklat ng Henesis, ito yung unang gospel na binanggit sa atin. Kaya sa pangalawang bahagi ito ang sabi, some hide from God at the time of His invitation. Merong binabanggit, kaibigan, dito sa San Juan, Kapitulo 5, versikulo 40. Ito yung sabi ng Biblia. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Pinapangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Siya ngayon ang nangungumbida. Siya ang napunta sa lupang ito upang hanapin ang taong nagkasala. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaibigan, ang ating Diyos ay nangungumbida. Kinukumbida ka at ako na tayo ay lumapit sa Kanya. Meron ka bang pasanin, kaibigan, sa iyong buhay? Narito ngayon ang sinasabi ng ating Biblia, aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28. Lumapit kayo sa akin, kayo'y lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, nabibigatan ka ba sa maraming suliranin? Nabibigatan ka ba sa bigat ng kasalanan sa buhay mo? Na kung minsan iniisip ng iba para ngayon mawakasan na ang kanyang kahirapan, siya ay kinikitil ang kanyang buhay, nagpapakamatay. Hindi ito yung solusyon. Ang solusyon, kaibigan, ay nasa ating Panginoon. Kung ikay lalapit sa Kanya, tanggapin mo ang Kanyang kapahinga na binibigay sa iyo, tanggapin mo ang solusyon sa iyong problema, kaibigan. Ikaw ay magkakaroon ng tagumpay sa iyong buhay. At meron pa ngayong paanyaya ang ating banal na kasulatan bago natapos ang pagkasulat ng Biblia. Sinasabi sa Apokalipsis 22:17 ang ganito. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika. Kaibigan, narito ang imbitasyon
sa iyo at sa akin. Tatanggapin pa ba natin yung imbitasyon? Of course, kaibigan. Tanggapin natin. Kung sa iyong paningin, kaibigan, ay napakabigat ang iyong problema, lumapit ka sa Panginoon. Kung ito ay kasalanan, maaring ikay nagkasala sa mata ng lipunan, kilalanin mo ang iyong pagkakamali. Kung ikaw ay may asawa, nagkamali ka sa iyong asawa, aminin mo ang iyong pagkakamali, kaibigan. Sapagkat kung ikaw ay nagkamali, umihingi ng tawad, ang pagkapatawad ang siyang ibibigay sa iyo. Ang imbitasyon ng ating Panginoon, kaibigan, ay merong isang parable sa Biblia na nais kong ibahagi, kaibigan. Kasi kung minsan meron tayong mga dahilan, marahil tayo ay mga hypocrite o meron tayong mga schedule o meron tayong mga other excuses. Narito yung parable na binanggit ng ating Panginoon na sa kabila ng kanyang paanyaya, maraming mga tao ang ayaw tumanggap ng kanyang paanyaya. San Lucas 14:16 hanggang 24. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Inihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroon ako upang sila'y subukin. Inihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Bumalik ang alipin at iniulit ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay, sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo, gayon paman ay maluwag pa. Sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Kaibigan, marami sa mga tao, kapag kayong sabihin mo na merong Bible study, maraming dahilan. Ang sabi nga, kapag ka ang tao ayaw, maraming dahilan. Pero pagka gusto, maraming paraan, kaibigan. Ang mga taong ito, nagdadahilan sila. Subalit, kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayong lahat ay kanyang inaanyayahan na tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, some will hide from God at the time of His indignation. May mga tao ngayon na sila ay magtatago sa panahon ng galit ng ating Panginoon. Nakatulad na nagsasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, versikulo 16, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Kaibigan, binigyan sila ng pagkakataon. Binigyan sila ng panahon na sila ay tumanggap sa paanyaya. Maraming mga tao ngayon sa kana ko susunod, sa kana, at pagkatapos ngayon ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Nakatulad ng panahon ni Noe, kaibigan, maraming mga tao na nakapakinig sa paanyaya at sa pangangaral ni Noe, pero ang mga tao habala sila sa kanilang gawain sa araw-araw. Sa ating panahon ngayong kaibigan, napapansin natin ngayon mga nangyayari sa ating paligid, malapit na dumating ang ating Panginoon. Ang tanong, handa ka bang tanggapin
ang paanyaya ng ating Panginoon. Tanggapin mo, kaibigan, ng ating Panginoon, sapagkat nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ang ating pag-asa. Ang kailangan lang, tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, ay ating basahin muna ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pasanin. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga mabibigat na mga problema sa buhay, sapagkat ang ating Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako na kung tatanggapin namin ang paanyaya ng aming Panginoon, kami ay magkakaroon ng kapahingahan sa aming mga buhay. Gagaan ang aming mga pasanin, sapagkat ang aming Panginoon ay bibigyan kami ng kapangyarihan para sumunod sa kanyang kalooban. O dakilang Diyos, pagpalain ng aking kaibigan. Ingatan po siya, pagpalain ng kanyang hanap buhay. Maraming mga tao ngayon napapaharap sa maraming mga pagsubok sa buhay. O dakilang Diyos, nawa ang mga taong ito ay madama nila na merong isang Kristo na nagbibigay ng paanyaya sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Dito po, walang sino man ang tunay na makapagtatago sa Diyos. Alam niya ang ating puso, iniisip at ginagawa. Ngunit hindi niya tayo hinahanap upang tayo'y tuluyang hatulan, kundi upang tayo'y iligtas, patawarin at ibalik sa kanyang pag-ibig. Sa halip po na magtago tayo, tinatawag niya tayong lumapit sa kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa amin ngayong umaga. Binabati ko po si Mrs. Claveria, ang nagtitinda po dito sa NLPUM every Tuesdays. Kaya visit po kayo dito. Marami po tayong mga ibinibentang goods, mga gulay, ulam, breads from AUP. Ayan, nandyan po siya, si Mrs. Claveria. So good morning po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagsuporta dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.